given na si BBM, given na yung korupsyon, given na yung bangag, yung droga, given na yon, yung mismanagement, etc., etc. Alam na ng tao yon. Rally, 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 wala nangyayari. Bakit? Kasi yung dalawang pilar nakasuporta kay BBM. So sa tingin ko ngayon, ang problema na lang talaga nasa AFP at saka sa PNP. Kasi after knowing all of this, after all what has happened in the past 3 years, nagrarally na yung mga tao, iba-ibang grupo, pero ang common denominator ayaw sa korupsyon. Bakit? Apektado tayo lahat eh. Kay dilaw ka, kay berde ka, kay pink ka, kay pula ka. Apektado tayong lahat niyang korupsyon na yan, niyang pag-plunder ng bansa natin, na bumagsak ang ekonomiya, babagsak ang ekonomiya natin, patuloy-tuloy pa, pull out ang investments, walang foreign direct investment papasok, bagsak ang turista natin. Kaya, apektado tayo lahat niyan. Apektado tayo lahat. Tataas yung bilihin, apektado. Economy natin, apektado. Ayaw mag-remit ng OFW, apektado tayo lahat niyan. Ayaw mag-spend yung tao kasi, yung taxes, alam nila, ninanakaw eh. Ayaw magbigay ng income tax yung mga tao. Ayaw less spending yung mangyari. Dahil sa alam nila na PDIC, binawasan ninyo, ang coverage na lang is around 250,000 pesos. So yung mga tao na may mga million deposit, parang natatakot. So withdrawing nila yan. Kaya nga, we are all affected by all this mismanagement sa gobyerno natin. That's why people are asking, Marcos resign. Eventually, mangyayari dyan, Marcos, you are terminated. Doon tayo papunta. So, itong grupo, kahit CPP, NPA, NDF, pati itong Dilaw, Pinklawan, pati na hindi man tumawag ng Marcos resign yung iba, like INC, ay tumawag ng Marcos resign. Yung iba tumatawag ng Marcos resign. Yung iba sinasabi nga, you're supposed to be terminated na. So, in all of that, the common ground is, one, we are Filipinos and we are all affected by the plunder that was committed. We are all affected if we have a leader who is being accused of being addicted sa droga. User ng cocaine. Affected tayo lahat. So, it transcends barriers, it transcends yung mga grupo, and that's the common. Now, kung kunyari, nag-rally-rally na, nakita ninyo, rally yung pro-Insara, nag-rally yung mga Maisog, yung mga yung UPI, meron pang tinatag na Save Our Country, nag-rally INC, na doon nagsalita si Amy, na bangag yung kapatid niya, nag-rally itong simbahan ngayon, Catholic, na suportado naman ng mga Dilawan, Pinklawan, at ng CPP-NPA. So, ang doon, nakikita natin ngayon, on a satellite view, galit ang Pilipino. Yun yung common. Galit ang Pilipino. Ang hindi nagkakasundo is yung iba, Inday Sara resign, BBM resign. Yung iba, BBM resign. Sara Panica, President. Yung iba, resign all. Resign all. Yun yata sigaw nila Trillanes. Yung iba naman, punta ang gusto. No? So, hindi nagkakasundo sa end game. Kaya yung iba ang sinasabi, why don't you let the Supreme Court decide? Why don't you let the Supreme Court decide? Siyempre, sagot niya ng Supreme Court, constitutional tayo. Because the interpreter of the law will always interpret the Constitution as the paramount, fundamental law of the land. So, kami, yung grupo namin, aligned kami sa Constitution, para hindi tayo mawala. Pero kung gano'n na rin lang yung mga grupo, tumatayo yung mga grupo, nagrarally na, kaya anong grupo, ang punto dyan, sa nakikita mong ganyan, ang nakikita ng buong mundo, walang kulay man yung taga-ibang mundo, nakikita nila, nagrarally ang Pilipino. Gagalit sa korupsyon. And
kahit binayaran ng administration yung rally na yan, backfire yan, ang lalabas dyan, ang kita ng buong mundo, kita ng ibang gobyerno, ibang tao, ibang mundo, gago sa Pilipinas, magnanakaw, flood control, bla 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 bla, lahat. So given na si Marcos, yung administration niya, excuse me, administration niya, ay palpak, may problema. At tumatayo yung tao regardless of the groups. Regardless. Kasi hindi naman makikita, picture ng rally o video ng rally, binigay ng mga mainstream media o kaya makikita ang daming tao. Sasalita ba yung picture o yung video na ayan, Inday Sara for president o kaya Marcos resign? Hindi, makikita rin, dami ng tao. Yun yung satellite view, makita ninyo, nagrarally taong bayan. Ibig sabihin, galit yung taong bayan. Kaya ang problema, hindi na si Marcos, hindi na si Tamba, hindi na si Lisa, hindi na yung mga hindi na si So, ang problema, AFP na at saka PNP. As long as the AFP and PNP is tolerating this government, that's the sad part. Kaya nga, sinasabi ko ngayon, part 2 ngayon, the AFP and the PNP na ang problema. Sila na ang may problema. Hindi na, walang problema sa tao. Kahit sabog-sabog ang tao, nakita nyo naman, nagrarally mga tao. That's why, AFP, PNP, if you continue your stand na nakasuporta kayo sa gobyerno, talagang kayo may problema. Hindi kami. Kami boss nyo eh. Ba't kami makakaroon ng problema? Alam namin yung ginagawa namin. Alam namin yung gusto namin. Ang problema, kayo. Hindi nyo alam yung dapat ninyong gawin. Confused kayo. Follow the Constitution, but you are supporting a government that is violating the Constitution. O sino may problema? Kayo. Sabi nyo, we will uphold the Constitution. Binabiolate yung Constitution eh. Nakasuporta kayo. Sabi ninyo, we will protect the people. Paano nyo pinaprotect yung tao? Ninakawan nga ang Pilipinas. O, sino may problema? Kayo. O, ano pa? Nasa batas natin, bawal ang adik. Eh, Presidente, Commander-in-Chief, adik. At the very least, that what you can do. Short from withdrawing your support, wag na muna. Wag na muna. Kayo mag-withdraw ng support. Para hindi kayo Ang sa akin, you require the President, your Commander-in-Chief, to undergo a hair follicle drug test. You go on live na lahat kayong general. Kung hindi kayo bayad, lahat kayong general. At kayong mga PNP, all the commanders on a press conference, the speaker, the chief of staff, Browner, Omet, you muster enough courage. Courage, integrity, loyalty, di ba? Courage to do what is right. Integrity, knowing what is right and wrong. No? Pagka mali, mali. Pagka tama, doon kayo. Loyalty, not to just one person, but to the Constitution, to the Filipino people. And then you speak. Sabihin mo that we are all unified, and we after all what we have heard, we demand the President, the Commander-in-Chief, to undergo a hair follicle drug test. Anong gagawin niya? Aangas siya? Hindi. Takot niya. Ano, tatanggalin ka, Omet? Takot niya. Kasama mo lahat ng commander mo eh. So, ang tanong na lang, kayo may problema. Hindi kami. Okay? So, yun yung aking message. Okay, dahil ko sinabi Sabi ni Bakas Squatter, I love you, Pinoy Survivor. Thank you, I love you too. Thank you, love you too. The same, Bakas Squatter, Marcos resign, bagsak piso. Thank you, sinabi ko din. Yuki, grabe yung Ariel Kerubin, tinitira si Sir Romeo Poque sa interview sa Billionaire News
maka-China daw, sir. Ano yan eh? Yun nga, narrative kasi. Yun yung the problem with Filipinos, no? Tayo, men in uniform, mga retired and yung mga active and then civilians. Nagpapaniwala kasi kayo masyado sa mga narrative eh. Duterte is pro-China. No, that's wrong. That's false. Duterte is pro-Filipino. BBM is pro-American. No, he's not pro-American. He is pro himself. Kaya nga sasabihin yung Duterte pro-China, iba sasabihin pro-America si BBM. So, ano ba kayo? Dapat kayong lahat pro-Pilipino. Pro-Pilipino. Dapat kayo pro-Pilipino lahat. Tayo. Hindi pwede yung sasabihin yung pro-China. Duterte is pro-Filipino. Sara is pro-Filipino.